Sup boy, aral tayo ng shear stress ng may ginagawa ka naman. Sa mga nag-aaral ng strength of materials ngayon, alam natin na yung maximum transverse shear nangyayari sa neutral axis if yung cross-section is regular or symmetric. Example, rectangle or circular section. But kapag ka hindi na symmetric ang cross-section, example, triangle, alam natin ang formula ng maximum shear pero yung location niya is hindi mangyayari sa neutral axis. Recall natin, ano ba yung maximum shear ng triangle? That is equal to 3V over 2A. V is the shear force at specific cross-section and A is the area of the cross-section. Sa example natin ngayon, triangle. Ngayon, asan ba yung location nito? Yun yung aaralin natin ngayon. To solve that, kailangan nating mag-start pa rin sa general equation ng transverse shear. 'Di ba alam natin na yung transverse shear stress is equal to VQ over IB. I-expand natin yung formula na to. Una, kunin natin yung B. Ano ba yung B? Actually, yung B is yung layer na hinahanapan natin ng stress. Kunin natin yung value ng B based sa drawing. Ang assumption ko, dito mangyayari yung maximum shear. So, nag-set ako ng width na X. So, ang value ng B ko is variable X. Ngayon, since yun yung hinahanapan ko ng stress, to solve the value of Q, simply mag-moment lang tayo ng area. And para simple, ang ginagamit nating area is yung iisa lang yung type of stress na pwedeng maramdaman. Sa case na to, ito yung kulay pula sa drawing ko. Kasi kung ang side na nasa taas ng neutral axis is compressive or compression yung nararamdaman, edi ibig sabihin yung red color na yan, yung area dyan, purely compression ang nararamdaman. Kaya siya yung gagamitin kong area to solve the value of Q. Ano ba ang Q? Sulat natin dito ang formula ng Q. Q is only the first moment of area. So based sa drawing, kukunin mo lang yung area ng red color na yan, tapos i-multiply natin siya ng y bar. Y bar is the distance from the centroid of the area towards the neutral axis. In this case, sa drawing, siya yung letter Z. So, pwede kong i-expand as A times Z. Kunin natin yung mga values na yan, yung A tapos Z. Unahin natin yung area, yung A. Yung area is yung area ng red color ng cross-section na mayroong kulay pula sa drawing. That is equal to 1/2 base X tapos yung height is Y. Ngayon, since ang hanap natin is yung distance ng or location ng maximum shear stress with respect sa vertex or sa base, pwedeng gawin natin dito, tanggalin natin yung X tapos palitan natin ng purely y variable ang equation. Mangyayari yun kung makukuha natin ang relationship ng x and y simply by ratio and proportion. So, start tayo. Mag-ratio in proportion tayo. By ratio in proportion, let's say x over y, ang unang ratio ko, ang value nito is equal sa b over h. Yan. So, basic na lang sa atin ito. X is equal to b over h multiplied by y. So, that is the value of x in terms of y. Ngayon, may expand yung a. Magiging 1/2. Palitan natin yung x ng b over h times y multiplied by y. E di, magiging 1/2 b over h times y squared. Ang b over h is actually constant yan at specific cross-section. So, meaning ang variable dyan is yung y. Next na kukunin natin is yung letter z. Based sa drawing ulit, ang letter z, ito, is actually the difference of 2/3 ng h and 2/3 of y. So, saan galing yung 2/3 of h? Di ba yun yung location ng centroid ng triangular cross-section with respect to vertex. Or kung with respect to base ka, ito yun, 1/3 of height. So, z is the difference of 2/3 h minus 2/3 y. Pwede natin actually ilabas yung 2/3, so magiging 2/3 times
h minus y. So, meron na akong area, meron na akong z. Therefore, ito yung q natin. Q is equal to, ano ang area? 1/2 base times height, base over height times y squared. Then, yung z natin is 2/3 times h minus y. Further simplify pa natin, isa pa. Cancel yung 2 dito. Tapos, may 1/3 ka pa. Siya yung una nating isulat. 1/3. And then, meron ka ditong b over h. Copy lang natin. Tapos, meron ka ditong y squared. Ito, meron kang y squared. Tapos, copy natin yung quantity h minus y. So, this is the value of q. Okay na. Ngayon, based sa formula, dito sa VQ over IB, ang variable dito actually yung B, tapos yung Q. Yes, nagbabari yan kasi nga hinahanap natin ang location ng maximum shear. While yung V tapos I dito is meron na silang specific or meron tayong alam na value nila in terms of the actual given. For example, kung binigyan ka man ng shear force, o yun yung specific value niya at that section. And para naman sa I, kung binigyan na tayo ng dimension na B and H, meron na rin tayong I for this specific cross section. So meaning constant yung B over I. Ito. Pwede natin yan ilabas sa ating equation, then pwede nating simplihan yung magiging expanded form ng ating equation. Okay, balik tayo doon sa formula sa taas, tapos expand natin. Restart tayo dito, tau. Instead na VQ over IB, ito yung isusulat natin. Labas natin yung constant V over I, tapos expand natin yung Q, tapos B. Ang Q ito sa pinakababa, 1/3, tapos B over H, and then Y squared times h minus y. Okay na ba? Then over, yung b natin, alam natin yung b doon sa taas ay x. Pero ang x in terms of y is b over h times y. So magiging over b over h times y. Then based dito, madaming pwedeng makancel. Like ito, yung b over h. b over h. Yung isang y dito, yung isang y dito. Then yung 1/3, pwede natin yan actually itabi sa v over I. Kasi nga mga constant sila. So magiging v over 3i. Ang may iwan na lang sa loob is isang y dito. Tapos h minus y naman dito. H minus y. Then by this time, pwede na natin actually ito i-derive. Bakit magdi-derive? Kasi nga, kung ang habol natin is maximum value, i-apply natin yung concept ng differential calculus. Sabi natin, to get the critical or the maximum or minimum value, kunin mo yung derivative ng nagva-vary na quantity with respect to something and equate mo siya sa zero. So, yun yung next natin na gagawin. Magdi-differential calculus tayo. So, magde-derive ako ng shear stress with respect to y variable. Kasi nga, y yung variable sa equation na ito. So, start tayo dito. Tara. Differential ng shear stress with respect to y. So, bali yan yung ating differential notation. Copy yung constant, v over 3i. Tapos, differential calculus natin to. Derive natin yung nasa loob. Meron tayong dalawang function, y and h minus y, so meaning, pwede tayo mag-product rule. U dv plus v du. So, let's say, ang u ay y, copy ko siya muna. Then, yung v ay h minus y, derive natin yan. Derivative ng h, sabi ko nga kanina, constant yan at specific cross-section, so 0. Then, derivative ng y ulit is negative 1. Diba? Negative 1. Yes. Then, plus, so, nag-u dv muna ako, next v du. Copy yung v, h minus y, and then, derivative of u. Derivative of y is 1. Okay, equate natin to sa 0. Or, pwedeng sabihin mo, 0 na ito. So, meaning kung 0 to, pag nag-divide tayo both sides ng v over 3i, makakancel din yung v over 3i. So, magiging ganito ang simplified notation natin. 0 is equal to negative y plus h
minus y. Then, simplify natin. Magiging 0 is equal to negative y minus y is negative 2y plus h. Then, transpose natin. I-transpose natin ang negative 2y. Dito, wala nang space eh. Transpose natin ang negative 2y. Magiging 2y is equal to h. And divide both sides by 2, y is equal to h over 2. This value, itong y is equal to h over 2, ito yung nagsasabi sa atin na yung location ng maximum shear for triangular cross-section is mag-occur at h over 2 from the vertex. Kasi based sa drawing, dun ko ni-refer yung y distance. Or kung h over 2 siya from the vertex, meaning from the base, h over 2 rin. Or simply, mangyayari sa gitna at the mid-height ang maximum shear for triangular cross-section. And kapag ka ginamit mo yung value nito na h over 2, isubstitute mo ulit doon sa general equation natin, dito, mag-a-arrive tayo sa formula na 3v over 2a. That's it, guys.